Kamusta mga katunay na usisero? Ako ang inyong gabay sa mundo ng politika, intriga at katotohanan. Si hashtag Walk with Lan. Ngayon, may mainit na balita mula sa Pasig City na parang kape sa umaga. Mainit, nakakaalerta at may konting hapdi. Si Mayor Vico Soto, ang golden boy ng good governance, nasabit sa isang kasong disqualification dahil sa umano'y vote buying. At ang mastermind, isang dating empleyado ng Pasig City Hall na si Vic Baral na may dalang abogado pa. Walang iba kundi si Ferdinand Topacio. Pero teka, vote buying ba talaga ito o isang maingat na orkestradong political sabotage? Tara, himayin natin ito sa loob ng mga ilang minutong na puno ng katotohanan, tawa at pag-aaral. Kaya i-ready ang popcorn mga kaibigan at simulan na natin. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-comment ang inyong saloobin. I-click din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating usapan. Noong Mayo 10, 2025, naglunsad ng press conference sina Attorney Ferdinand Topacio at Vic Baral sa Kalye Presosya, Pasig City. Ano ang sumbong? Si Mayor Vico Soto umano'y namigay ng 7,500 pesos na school allowance sa mga estudyante noong May 7, 2025. 3 araw bago ang eleksyon at sa loob ng 10 araw na total ban ng COMELEC sa pamimigay ng pera. Ayon kay Baral, dating empleyado ng Pasig City Hall, ito raw ay vote buying na malinaw na paglabag sa Omnibus Election Code. Pero teka, mga kaibigan, hindi ba't ang scholarship program na ito ay matagal nang umiiral sa Pasig? At bakit ngayon lang ito inireklamo? Amoy politika na ba tayo rito? Si Vic Baral, isang dating empleyado na nagbitiw noong Febrero 2024, miyembro rin ng CCW, isang grupo na sumusuporta kay Sara Diskaya, ang kalaban ni Vico sa pagka-mayor. Coincidence? I don't think so. At si Atty. Topacio na kilala sa kanyang mga high-profile na kaso, ang legal counsel. Parang pelikula ito, mga kaibigan. Isang dating tauhan, isang abogado, at isang malaking akusasyon laban sa isang politikong hinintay natin na magkakamali. At speaking of Vico, siya pa rin bang Prince Charming ng Pasig? O baka naman si Baral ang Cinderella na may dalang resibo sa halip na glass slipper? Pero seryoso 7,500 pesos para sa school allowance. Kung vote buying yan, bakit hindi 10,000 para mas bongga? Ngayon, pag-usapan natin ang batas Ayon sa COMELEC, may 10 araw na total ban bagong eleksyon kung saan bawal maglabas ng public funds maliban sa mga exemption tulad ng payroll o emergency funds. Ang scholarship allowance ay exempted? Ayon sa kampo ni Vico, ito raw ay lump sum payment na dapat ilabas mula January 2025 at hindi intentional na pamimigay para sa boto. Pero sabi ni Baral, ang timing daw ay sobrang suspicious. Bakit kailangan ilabas sa loob ng election ban? Ang tanong, ano ang legal na definisyon ng vote buying? Sa Omnibus Election Code, ito ay anumang pamimigay ng pera o benepisyo na may intensyong impluwensyahan ang boto ng isang tao. Pero paano mo patutunayan ang intensyon? Si Vico ba talaga ang nag-utos na ilabas ang pera? O bahagi ito ng regular na programa ng Pasig City? At kung si Baral ay sumusuporta kay Sara Diskaya, hindi ba't may conflict of interest din ang kanyang reklamo? Para sinasabi natin ng politika ay malinis, imposibleng walang agenda. Kung ang pamimigay ng school allowance ay vote buying, di sana lahat ng mayor ay namigay ng scholarship para masaya. Pero seryoso ang COMELEC ang magdidesisyon dito. Kaya't maghintay tayo pero hindi natin kailangan maghintay ng 10 araw na walang aksyon, di ba? Ngayon, kilalanin natin ang bida sa likod ng kaso, si Vic Baral, dating empleyado ng Pasig City Hall. Nagbitiw noong Pebrero 2024 at ngayon ay miyembro ng CCW na sumusuporta kay Sara Diskaya. Sabi ni Baral, nakita niya pamimigay ng allowance sa tanghalang Pasigueño noong Mayo 7 at ito raw ay labag sa batas. Pero teka, bakit ngayon lang siya nagsalita? At ba't kailangan mag-press conference kasama si Topacio para may script itong drama Isang araw, napansin ni Baral sa Facebook na may pamimigay ng allowance bilang isang concerned citizen o baka concerned supporter ni Diskaya. Pumunta siya sa tanghalang Pasigueño para bantayan ang distribution. At boom!
Naisip niya, ito na ang resibo ko. Pero ang tanong, mga kaibigan, sino ang tunay na nasa likod ng reklamo ito? Ha? Si Baral ba talaga ang nagpasimuno o may mas malaking manlalaro sa likod ng eksena? Si Baral parang si Sherlock Holmes ng Pasig ha, pero ang kanyang Watson ay si Atty. Topacio. Ang tanong, ang allowance ba ay tunay na villain o ang timing na politika? Okay, para may plot twist ha, baka ang Facebook ang tunay na mastermind dito ha. Bago natin husgahan si Vico, balikan natin ang kanyang track record. Si Vico Soto, ang batang mayor na tumapos sa 27 years na dynasty sa Pasig noong 2019. Mula 10 billion pesos noong 2019, naging 22.4 billion ang budget ng Pasig sa 2025. Malinis na procurement, mas maraming social services at isang bagong City Hall project. Pero ang tanong, perpekto ba si Vico? O may bahid din ng politika ang kanyang good governance branding? Si Vico ay naging simbolo ng pagbabago, pero ang pagbabago ay hindi laging malinis. Ang kanyang laban kay Sara Diskaya ay hindi lamang tungkol sa pamumuno, kundi sa dalawang pananaw. Reforma laban sa ayuda, ang pamimigay ng allowance kahit legal ay maaari bigyan ng maling interpretasyon sa mata ng publiko. At dito papasok ang politikal na diskurso. Gaano kalinis ang intensyon ng isang politiko gustong manatili sa puder. Kung si Vico ang superhero ng Pasig, ang kanyang kryptonite ba ay ang 7,500 na allowance o baka naman si Sara Diskaya ang tunay na bilihin na may dalang ayuda sa halip na reforma? Pasig, ikaw ang magdidesisyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking larawan ha. Ang politika sa Pilipinas, ang kaso ni Vico ay bahagi ng mas malawak na laban sa vote buying. Ayon sa COMELEC, mahigit 200 na reklamo na natanggap nila tungkol sa vote buying at abuse of state resources. Pero ang tanong, gaano ka-epektibo ang COMELEC sa pagpigil nito? At bakit parang laging sa huli sandali ng kampanya lumalabas ang mga ganitong kaso? Ang timing ng kaso ni Vico, 3 araw bago ang eleksyon, ay nagdudulot ng suspecha. Ito ba ay tunay na laban para sa hustisya o isang taktikal na hakbang para siraan ang reputasyon ni Vico? At kung mapatunayan guilty si Vico, anong implikasyon nito sa kanyang legacy? Pero kung mapatunayan hindi, paano ito makakaapekto sa kredibilidad ni Baral at ng kampo ni Diskaya? Ang COMELEC, parang referee sa boxing match na ito. Pero teka, may laban pa ba? O puro suntukan na lang sa likod ng entablado? Ang tanong, sino ang mananalo sa round na ito? Si Vico, si Baral, o ang Facebook post na nagsimulaan ng lahat? Anong sentimiento ng publiko? Sa X, mainit ang talakayan. Sabi ng isa, si Vico pa rin ang mananalo kahit anong sabunutan. Pero may iba pa nang nagsasabi kung totoo ang vote buying, dapat diskwalipikado siya. Sa mga panayam natin sa Pasig, narinig natin ang iba't ibang opinyon mula sa mga estudyante na tulungan ng allowance hanggang sa mga botanteng pagod na sa politika. Isang estudyante ang nagsabi, kung vote buying ito, bakit kami pa rin ang natulungan? Pero isang matandang botante naman nagsabi, lahat ng politiko na namimigay may kapalit. Ang Pasig tulad ng Pilipinas ay hinati ng kasong ito. At ang tanong, anong mas mahalaga, ang intensyon o ang epekto? Sa Pasig parang lahat ay may opinyon mula sa tindera sa palengke hanggang sa barista sa coffee shop. Pero ang tanong, kung ikaw ang magdidesisyon, sino ang paniniwalaan mo? Si Vico na may dalang reforma o si Baral na may dalang resibo? At yan mga katunay na usisero, ang kwento ng 7,500 pesos na iskandalo sa Pasig. Vote buying ba ito o isang malaking misunderstanding? Ang sagot ay nasa COMELEC at sa inyong mga puso, pero seryoso ang mahalaga ay ang ating pagiging mapanuri bilang mga botante. Okay? Huwag tayo magpadala sa emosyon o propaganda. Ang eleksyon ay hindi lamang tungkol sa boto, kundi sa kinabukasan ng ating bayan. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. I-comment din ang inyong opinion. Team Vico ba kayo o Team Baral? Baka naman Team Katotohanan. I-click ang notification bell para sa mas maraming ganitong content. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod nating usapan. Para sa katotohanan, para sa bayan, ito ang tunay na usisero. Magkita-kita tayo ulit.